the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measures of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. How can I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. God's love knows no boundaries. It reaches us even in our moments of imperfection. Despite our flaws and shortcomings, His love remains unwavering and unconditional. It's a beacon of hope in our darkest times, reminding us that we are never beyond redemption. Join us this afternoon as we delve into the depths of divine love, seeking inspiration, insight, and renewal in our faith journey. Let us all stand for our prayer. Let's pray. Panginoon naming Diyos na nasa langit ka, amin pong pinupuri ang inyong pong pangalan sa banal na araw ng Sabado na ito. Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng programa, nawa po ang inyo pong Holy Spirit ang siya pang gumabay sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pagharap sa mundong ito ay piliin po naming maging dalisay sa inyong harapan. At Lord, ang aming po mga speakers at mga tagapagganap sa hapong ito ay inyo po nawang basbasan. At maging aral po ang lahat ng aming po mapapakinggan at mapapakinig sa hapon na ito. Ito pang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan niyo ako. Parang ako na, tulungan niyo ako. Makukulong ako pag nahuli nila ako. Tulungan niyo ako, kuya. Ate. Hindi niyo ako matutulungan?
kapatid. Masakit tayo, pamilya. Hindi makatulungan ang pagkawala niya. Dapat binigyan siya ng mahabang buhay dahil naging tapat naman siya sa Diyos eh. Lagi siya nagsisimba. Lagi siyang umaawit ng papuri. At alam niyo ba? Binigyan niya pa ako ng Biblia para sabay kami magbasa. Pero sa totoo lang, siya lang naman ang may gusto nun eh. Dahil hindi ko naiintindihan ng mga talata. Madaming tao, madaming kwento sa Biblia, pero wala akong pa sa mga yon. Hindi ko nga alam kung paano ako magagabayan ng Bibliang yan. Kaya, bakit hindi na lang buhay ko ang kinuha? Pagkatapos ng pangyayaring yon, tinakikuran ko ng Diyos at ang focus sa aking trabaho. Pero bilang isang pribadong doktor ng isang makapangyarihang tao, napilitan akong gumawa ng krimen. Krimen na labag sa aking kalooban. At yun ang i-abort ang bata sa sinapupunan ng kanyang kirida. Siguro, dapat lang naman sa kanya yun. Wala ko nagawa. Tinakot niya ako na pag hindi ko ginawa yun, sisirain niya ang aking career. Kaya nagawa kong bagay na yun. Namatay ang nanay ng bata. Hindi ko sinasadya. Pero, dapat lang naman sa kanya yun. Dahil masama siya. Karita siya! Paano niyo naman nasabi na hindi ko siya gusto? Siguro dahil gusto siya ng lahat! Paborito siya ng lahat! Nung nasa med schools pa kami. At ngayon, siya ang pinakamalaking kalaban sa aking profesyon ngayon. Makakalungkot lang na inakala nila na sinadya ko siyang patayin. Pero hindi. Kaya ako hinahabol ng mga pulis ngayon. Tulungan niyo ako. Ayoko makulong. Tulungan niyo ako. Salamat at gising ka na. Inumin mo muna ito. Makatutulong yan para ikaw maging kalmado. Salamat. Pero sandali. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Narito ka sa aking bahay, dito sa Capernaum. Nakita ka ng aking anak na nakahiga sa kalsada kanina. Nakahiga? Sa kalsada? Capernaum? Anong klaseng lugar yun? At, ang mga polis, hinahabol nila ako! Kalma, Ali. Walang mga pulis dito. Sigurado ko, ligtas ka rito. Salamat. Pero sandali. Paano mo nalaman ang aking pangalan, ha? At sino ka nga ba? Nakalulungkot at hindi mo ko nakikilala. Ako si Jairus. Kung binasa mo sana ang Biblia sa Mark 5 verse 21-43, malalaman mo lahat ng tungkol sa akin. Biblia? Nababaliw ka na ba? Sinasabi mo bang nakapasok ako sa isang libro? Minahon ka, maiintindihan mo rin. Pakinggan mo ang aking istorya. Okay. Sige. Kwento mo sa akin. Ako si Jairus, isang lider sa lokal ng sinagoga. Responsibilidad ko ang pangasiwa sa pagsamba, pagpapatakbo sa lingguhang paaralan, at pangangalaga sa simbahan. Bilang pinuno, malapit ang ugnayan ko sa mga Pariseo. Pinilit kaming huwag sumuporta kay Jesus, pero nagawa kong lumuhod sa harap niya at ipakiusap na buhay ng aking anak. At akala ko wala ng pag-asa, pero sinabi sa akin ni Jesus, magtiwala ka lang, huwag kang matakot.
At doon nga, na at sinabi ni Jesus na kanyang pinakita na ako ay kaya sa susunod na ikaw ay at nakita ko at si Jesus ay pumasok sa aming bahay at sinuri ang aking anak. At makalipas ang ilang sandali, ay inanunso niya ang mabuting balita na ang aking anak ay hindi patay, kundi natutulog lamang. Kaya bumangon at nakita namin na bumangon ang aking anak. Pero, bakit sinabi ni Jesus na natutulog lang ang iyong anak? Kayong, alam mo naman na patay na siya. Dahil ginamit ni Jesus ang terminong natutulog upang ipakita na ang kanyang kalagayan ay pansamantala lamang. Kaibigan, kung may pananampalataya ka, mabubuhay ulit ang iyong kapatid sa kanyang pangalawang pagbabalik. Kaya sa susunod na ikaw ay nawawalan ng pag-asa at nakararamdam ng takot, tingnan mo ang iyong mga problema mula sa pananaw ni Jesus. Siya ang pinagmula ng lahat ng pag-asa at pangako. Pakiusap, basahin mo ang Biblia. Itay, nasaan ka? Maaari mo ba akong tulungan dito? Sandali lang, Ali. Kailangan ko munang tingnan ang aking anak at kung papaano ko siya matutulungan. Maupo ka muna rito. Lalaki ang sanggol, Puwa. Pinagpala ka na naman ng Diyos. Wow, ang cute naman niya. Sandali. Ikaw ba ang asawa ni Jairus? Jairus? Pasensya ka na, ngunit wala kaming kilalang Jairus dito. Pero, bahay to ni Jairus dito, sa Capernaum. Wala ka sa Capernaum, Ali. Narito ka sa Ehipto. Paano nangyari yun? At, sino nga ba kayo? Parang alam niyo lahat ng pangalan ko. Hindi mo kami kilala? Kung binasa mo sana ang Biblia sa Exodus 1 verse 8 to 22, makikilala mo kung sino ako at si Puwa. Bakit kayo nasa Biblia? Anong yung kwento? Ganito yan. Kami ni Puwa ang tagapamahala ng paanakan dito sa Ehipto. Tumutulong kami sa panganganak at pangangalaga ng sanggol hanggang maging malakas ang ina. Pero isang araw, ipinag-utos ni Parao na patayin namin ang mga batang lalaki ng mga Hebreyo dahil natatakot siya na baka dumami ang bilang nito at baka sumapi sila sa kalaban. Pero hindi namin kaya pumatay ng sanggol. Laban sa utos ni Parao, pinanatili naming buhay ang mga sanggol na Hebreyo. Hindi ba kayo natatakot? Na baka patayin kayo ni Parao dahil hindi niyo sinunod ang kanyang utos? Binigyan kami ng lakas ng Diyos na tumayo para sa tama. Sa aming sitwasyon, ang paglabag sa otoridad ay tama. Pinagpala kami ng Diyos dahil hindi namin nilabag ang mas mataas na batas na nagbabawal sa walang kabuluhang pagpatay ng mga inosenteng buhay. Hindi nais ng Diyos na sumunod tayo sa otoridad kapag hinihiling nilang lumabag tayo sa kanyang salita. Kaibigan, ipinadala kami ng Diyos para sabihin to sa iyo. Kung tatayo ka para sa tama, pagpapalain ka ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong handang isakripisyo ang kanilang buhay upang maligtas at magligtas ng iba. Pakiusap, basahin mo ang Biblia. Tahan na, anak! Habang pinapatahan mo ang sanggol, kukunin ko lang ang palanggana para sa paligid niya. Ako na. Ako nang kuha ng basin. Ituro mo na ako sa nakabanda. Salamat, Ali. Pakikuha na lang sa kabilang kwarto.
Kita namin, Saan na naman ako? Sila Shepard Puwa. Saan sila? Pasensya na po. Pero, ano pong lugar to? Ikaw ay nasa lupain ng Nod sa Silangan ng Eden. Oh? Seryoso? Let me guess. Ikaw si Adam? Hindi. Ha? Hindi? Ang pangalan mo ay Abel? Hindi din. Really? Ako, si Cain. Kung nagbasa ka ng Genesis 4 verses 1 to 17, nalaman mo sana ang lahat tungkol sa akin. Bakit ka nasa Biblia? Anong yung kwento? Ako, ang unang anak ni Adan at Eva. Dahil sa kasalanan, kailangan naming paghirapan ang damit, pagkain, tirahan. Kaya, naging magsasaka ko. At ang aking kapatid, si Abel, siyang naging pastol sa pamilya namin. Isang araw, nagalit ako. Matinding galit. Pareho kaming nagbigay ng alay sa Panginoon, pero hindi niya tinanggap ang alay ko. Dahil sa pangyayaring yon, pinaslang ko ang aking kapatid. Nung hinanap ng Panginoon si Abel, nagsinungaling ako. Hindi ko tinuwid ang aking pagkakamali. Ngunit, napakabait ng Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon upang ituwid ang aking pagkakamali. At nagbigay siya ng pangakong walang sino man ang makakasakit sa akin. Kinitil mo ang buhay ng isang tao. Paanong hindi ka pinarusahan ng Diyos? Hinatulan ng Panginoon ang lahat ng maling gawa at nagpaparusa siya ng tama. Ang totoo, pinarusahan ako ng Panginoon dahil sa aking maling ginawa. Subalit, kaibigan, ako ay ipinadala ng Panginoon para sabihin sa iyo ito. Ang pagpaparusa ng Diyos ay para sa ating pagtutuwid at pagpapanumbalik muli sa Kanya. Kaya, kapag ikaw ay pinarusahan, huwag mo itong isawalang bahala. Subalit, bumalik ka lamang sa pakikipag-ugnayan sa atin ng ating Panginoon. At pakiusap, basahin mo ang Biblia. Nasa langit na ba ako? Oo, tama ka. Paano? Paano nangyari yun? Isa kong makasalanan. Hindi ako dapat makapasok sa lugar na to. Nagkakamali ka. Tignan mo ako. Dati akong makasalanan. Pero narito ako ngayon sa langit kasama ang ating tagapagligtas na si Kristo. Sino ka? Kung binasa mo sana ang nasa Biblia, Lucas 23 verse 32, malalaman mo lahat tungkol sa akin. Bakit ka nasa Biblia? Sabihin mo sa akin ang iyong kwento. Kasama ako ni Jesus nung siya ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Isa ako sa mga kriminal na pinako at tinatulan ng kamatayan. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano siya saktan at maliitin. At sa halip na inuming tubig ay inulok siya ng suka habang binabato ng mga insulto. At habang kami ay nagdurusa sa krus, ang aking kaibigang kriminal din ay kumuwestiyon sa kanya at nagsabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mong iyong sarili, pati na rin kami." Kaya't agad kong sinabi sa kanya, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos samantalang parehas tayo ng hatol? Nararapat lang na tayo'y parusahan sapagkat tayong dalawa ay nakagawa ng matinding kasalanan, samantalang ang taong ito ay walang ginawang masama." Matapos kong sabihin iyon ay tumingin ako sa aking tabi at nagsabi, "Jesus,
Alalahanin mo sana ako kapag ikay pumunta sa iyong kaharian. At doon, ipinangako niya sa akin na ako'y makakasama niya sa paraiso. Kaya't narito ako ngayon sa langit, nakatayo sa iyong harapan. Ibig mong sabihin, may pagkakataon pa upang ako'y mapatawad ng Panginoon? Sa sandaling malapit na akong mamatay ay lumapit ako kay Kristo para humingi ng tawad. At tinanggap niya ako. Hindi pa uli ang lahat para humingi ng tawad sa Diyos. Kaibigan, ipinadala ako ng Panginoon para sabihin sa iyo na nagkakaloob ng awa at kapatawaran ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong lumalapit at sumasampalataya sa Kanya. Dahil hindi ang ating mga gawa ang nagliligtas sa atin, ang ating pananampalataya sa kay Kristo ang nagliligtas sa atin. Kaya pakiusap, basahin mo ang Biblia at unawain ang mensahe nito. Salamat sa iyong payo. Subalit, kailangan ko pa ng panahon upang ito'y lubusang maunawaan. Paano bigla na lang siya nawala? Siguro, panaginip lang to. Tama. Panaginip nga lang to. Pero, bakit parang totoo talaga sila? At ang kanilang mga payo, para sa akin talaga. Ang mga pulis! Inahamala na! Ayoko makulong! Ayoko makulong! Ang mga pulis! Sandali! Sana pagkasang kay Alessandro. Balik ka manahimik. Ano sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman? Sandali! Nagkamali kayo! Ayoko makulong! Sandali! Manimik ka! Ang mga ebidensyang inihihan Ali Marquez ay sapat na sa anyo at laman. Kaya't ang hukuman ay naglabas ng hatol laban sa akusado na panghabang buhay na pagkakakulong. Taon, mula na ako'y maaresto. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa mga karakter sa Biblia na aking nakilala sa isang panaginip. Jairus, Shiprat Pua, Cain, at ang lalaki sa krus. Salamat dahil ipinaunawa niyo sa akin na habang tayo naglalakbay sa ating buhay, ang Biblia ang ating dapat gabay. Itinuro niyo sa akin na ang Biblia ay puno ng aral at halimbawa ng ating dapat gawin at hindi dapat gawin. Kung sana noon ko pa sinunod ang mga aral nito, marahil wala ko ngayon sa bilangguan dahil sa aking mga maling nagawa. Marahil ang buhay ko ay hindi puno ng kalungkutan, pagkahasala, inggit, krimen, kawalang pag-asa at pag-alinlangan. Pero hindi pa huli ang lahat. Mapagmahal ang Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataong aralin ang kanyang salita. At sigurado ako na sa huling sandali,
makakasama ko rin si Jesus sa paraiso. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the fire of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. Who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart. It keeps me hanging on. Ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you, and giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Brothers and sisters in Christ, we hope and pray po na through this Bible-based kit ay kayo po ay aming na-inspire na magbasa po ng Biblia. Dahil ang banal na kasulatan ay puno ng mga aral at halimbawa ng mga dapat nating gawin at hindi po natin dapat gawin. It is in God's Word that we can find, sabi po sa team natin, purity in an impure world. At para po sa aming pong mga kapwa kabataan, our voices are powerful and our stories
can inspire change. Sa pamamagitan po ng visual storytelling, maaari po nating maipahayag ang mensahe ng ating Panginoon in a way that is more engaging, memorable, and transformative. Kung kayo po ay 12 years old to 35 years old, ay ina-encourage po namin na kayo po ay makibahagi sa aming pong grupo na Yugto, Pahina at Entablado. Kayo po ay aming inaanyayahan sa aming pong free acting workshop. Every Sunday po ito sa buong buwan po ng June. So meron na po kaming 2 Sundays po na nakapag-acting workshop. Last chance nyo na po na kayo po ay sumama sa amin. Bukas, ginagawa po namin ito sa Hilltop Adventist Elementary School, grade 2 classroom po. At pagdating po ng 5th Sunday ay meron po kaming recital. At meron po din kaming pinaghahandaan na event in collaboration po with Cavite Mission Adventist Youth Ministry. Ng major act po namin ay ang layunin po nun ay maipakilala sa lahat ang dakilang Diyos na ating sinasamba. Kami po ay nagsisik ng inyong prayers at financial support para sa event po na ito. Ang aming pong gagamiting pong play ay isang original na dula na ang title po nito ay The Miracle Man. Itiin po namin na maipresent po ito sa AYAS. So, yun po ay sa month po ng December. So, ngayon po ay naghahanda na po kami. To know more details po sa aming pong ministry at kung gusto niyo pong mag-extend po ng help sa amin, you can search po sa aming FB page, Yugto, Pahina at Entablado at iwan po kayo ng mensahe. Ayun lamang po, nawa po ay kayo po ay na-bless at simula po sa mga oras na ito ay inyo pong aralin ang salita ng Diyos. Hello. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at happy Sabbath po. Bago po tayong umawit, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, naming nasa langit, Lord, maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan at ilayin niyo po kami sa kapahamakan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating first song, awitin po natin ang A Merry Heart. A Merry Heart, ready sing. A merry heart, floweth good like a medicine, like a medicine is a merry heart. A broken spirit trieth the bones, but a merry heart is the joy of the Lord. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin. Pumapangit, kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Para po sa ating second song, awitin po natin ang I Just Keep Trusting My Lord.
keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave us all. Though the storms rage loud in the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him. I can count on Him to the very end. To the very end. Through the storm clouds like in the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Laging nagtitiwala buong panahon. Ulap man ay magdilim sa atin ngayon, ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Siya'y kaibigan, di nagkukulang, maasahan hanggang sa wakas. Ulap man ay magdilim sa atin ngayon, ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Para po sa ating opening song, tayong lahat po ay tumayo at awitin po natin ang When We Walk to the Left. Ano po? By partner po. Find your partner. Tayo the partner tayo. Bitawan mo ba yan? Bitawan mo. When we walk to the left. Dito mo na harap. When we walk to the left and we walk to the right, and we walk and we walk and we walk all day with a heel and a two and a halfway round, and a heel and a two and a newfound friend. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Pwede po change partner po. Change partner. Church partner. When we walk to the left and we walk to the right, and we walk and we walk and we walk all day with a heel and a two and a halfway round, with a heel and a two and a newfound friends. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Let us all remain standing po for our opening prayer. Okay, let's all bow our heads for a word of prayer. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we are so grateful, Lord, that you have once again gathered us
Saturday morning, beautiful day, Lord, that you've given to us to worship you all together here in this in elementary gym, Lord. We are very blessed that you have waken us up this morning to experience all your creation and your love for each one of us. Lord, as we start our AY program, may this program, Lord, bless our hearts and our minds. May you bless the speakers that you have invited here for us to share your words for each and every one of us, Lord. We also ask for your guidance and protection throughout the day, and may this program, Lord, be a successful one in according to your will, Lord. In Jesus' name we pray, amen.